Nagsisimula ang kwento kay Percy, isang batang lalaki na nakatira kasama ang kanyang napakalakas na lolo sa isang lumulutang na isla sa mataas na kalangitan. Sila ay nabubuhay ng tahimik at payapang buhay, malayo sa mga nakakagambalang nilalaman sa mga digital na plataporma. Isang araw, habang naglalaro si Percy sa gilid ng isla na puno ng sigla, nakita niya ang isang napakalaking ibong halimaw na lumilipad malapit sa kanilang tahanan. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay para hanapin ang kanyang lolo na nagtatrabaho sa kanilang bukid. Nang sabihin ni Percy na gusto niyang kumain ng inihaw na manok para sa hapunan, ang kanyang lolo na may hindi kapani-paniwalang lakas ay kumuha ng isang kagamitan sa paghahalaman, at itinapon ito ng sobrang lakas para madaling mapabagsak ang ibon. Nagulat si Percy at hinabol ang nahulog na nilalang, ginaya ang isang tanyag na mandirigma na may matutulis na buhok habang siya ay lumulundag para mahawakan ito. Nabigla ang kanyang lolo, alam niyang maaaring mahulog si Percy mula sa isla, ngunit nagawang makakapit ang bata sa isang bato at umakyat muli. Pagkatapos ay umuwi sila para lutuin ang ibon, bagaman hindi marunong gumamit ng malaking kutsilyo si Percy, nagawa pa rin niyang hatiin ng maayos ang karne. Gayunpaman, hindi nila napansin na nawala ang isang marka para sa pagsubaybay sa malaking ibon. Matapos silang kumain, sila ay nag-ensayo para manatiling malakas, at napatunayan ni Percy na mabilis siya para makaiwas sa mga galaw ng kanyang lolo at tinulak siya pabalik, ngunit pinaglalaroan lang siya ng kanyang lolo at binuhat at itinapon ang walang kwentang bata. Nalungkot si Percy at nagsimulang umiyak, at mahinahon na sinabi ng kanyang lolo na tumigil na siya at pumasok na sa loob. Habang naghuhugas ng mga pinggan, bigla niyang naalala na bukas na pala ang ika-16 na kaarawan ni Percy, isang mahalagang araw na akala ni Percy ay nangangahulugang makakainom na siya ng beer kasama ang kanyang lolo. Tumanggi ang kanyang lolo, sinasabing wala silang dahilan para uminom ng hindi maayos, pagkatapos ay dinala niya si Percy sa tuktok ng burol para ipakita sa kanya ang mundo sa labas ng kanilang isla. Ipinaliwanag niya na ang pagiging 16 na taong gulang ay nangangahulugang maaari nang umalis si Percy para maglakbay. Hindi interesado si Percy sa una, sinasabing mahal niya ang kanilang buhay sa isla. Nagulat ang kanyang lolo at sinabi sa kanya ang tungkol sa lahat ng mga kababalaghan sa mundo sa ibaba, ngunit ayaw pa ring umalis ni Percy. Nang gabing iyon, naghanda sila ng isda para sa hapunan habang ang kanyang lolo ay umiinom ng beer at nagkwento. Binanggit niya na ang ama ni Percy ay umalis agad noong siya ay 16 na taong gulang para tuklasin ang mundo, ngunit hindi na siya bumalik. Nabigla siya sa alaala, uminom pa siya ng marami, habang si Percy ay gumagawa ng mga sibat para manghuli ng mga higanteng butiki kinabukasan. Habang natutulog sila, gumising si Percy bago pa sumikat ang araw at naglakad papunta sa gilid ng isla, na tumitingin sa ibaba ng mga ulap. Iniisip niya ang mga misteryo ng mundo at natuwa sa ideya ng paglalakbay, tumakbo siya sa buong isla dahil sa kasiyahan, ngunit natisod siya at napagtanto na hindi niya maaaring iwanan ang kanyang lolo na mag-isa. Sa magkasalungat na damdaming ito, natulog siya muli at gumising nang makita niyang natatakpan ng makapal na hamog ang isla. Bigla siyang may narinig na kakaibang tunog mula sa kalangitan, at nakita ni Percy ang isang kabalyero na nakasuot ng pulang baluti na may helmet na hugis sapatos, na naglalayag ng isang barko sa mga ulap. Ngayon ay dumating ang kabalyero at tinanong kung nasaan ang lolo ni Percy. Alam niya na ito ang maalamat na pulang kabalyero ng pandarayang barko, kaya natuwa si Percy at masiglang tinuro ang kanilang bahay at nanatili siya para subukang ilipat ang barko, ngunit hindi niya may galaw kahit kaunti. Sa mga sandaling ito, may naramdaman siyang kaba sa kanyang puso, at mabilis siyang naglakad patungo sa bahay para malaman kung ano ang kailangan ng kabalyero. Samantala, ang kanyang lolo ay naghahanda ng almusal nang maramdaman niyang may papalapit. Sinubukan niyang ipaglaban gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit ang mahiwagang pag-atake ng kabalyero ay mas malakas at siya ay naibagsak sa loob ng bahay. Lumapit ang pulang kabalyero sa kanya sa gitna ng hamog, at tinanong kung paano niya nagawang mabuhay ng payapa matapos ang nangyari 16 na taon na ang nakalilipas. Lumabas ang lolo ni Percy mula sa mga guho na may hawak na espada at tumayo para makipaglaban. Tinalo ng kabalyero ang kanyang lakas at husay, binaliwala ang kanyang mga atake bago siya tinulak at sinaktan gamit ang isang makapangyarihang mahiwagang paghagis na sumugat sa kanyang lolo at sinira ang kanilang bahay. Sa oras na iyon, dumating na si Percy at sumigaw para umalis na ang kabalyero sa kanyang lolo. Hinamon lang siya ng kabalyero gamit ang isang pag-atake bilang babala, na hinahati ang burol sa kanyang ilalim. Hindi natakot si Percy, tumalon siya, kumuha ng isang bato at itinapon ito sa kabalyero.
Nahati ng kabalyero ang bato sa dalawang pantay na piraso, ngunit binuhat ni Percy ang mas malaking bato na hinati naman sa 4 na piraso. Bago pa makapaglakad ang kabalyero para patayin si Percy, biglang hinawakan ng kanyang lolo ang kabalyero mula sa likuran at sumigaw na tumakbo na si Percy para iligtas ang kanyang sarili. Ngunit ayaw umalis ni Percy, habang sinasabi ng kabalyero na walang silbi dahil papatayin din naman niya silang dalawa. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang daliri, hinati ng kabalyero ang lolo ni Percy, na napatumba at nawala ng malay habang nakatingin ng natatakot si Percy. Sinabi ng kabalyero na huwag siyang mag-alala dahil kasama rin niyang ipapadala si Percy sa kanyang lolo, at pagkatapos ay ginamit niya ang mahiwagang kapangyarihan para patayin ang batang lalaki, hinati nito ang katawan ni Percy at ang burol sa kanyang likuran. Muntik nang bumagsak si Percy sa lupa, subalit nagawang makabangon muli at mahinang sinuntok ang kabalyero, ngunit walang silbi ito at tinadyakan lang siya ng kabalyero papalayo. Nagsalita ang lolo ni Percy at tinanong ang pulang kabalyero kung bakit niya ginagawa ito sa kanila. Sumagot ang kabalyero na ilang araw na ang nakalipas, may hula na may mga banta kay Haring Arthur ng Britanya mula sa 4 na kabalyero ng Apokalipsis, at dapat nilang pinapatay ang sinumang malakas at maaaring lumaban sa hari. Habang umalis na ang pulang kabalyero, humingi ng tawad ang lolo kay Percy dahil sa kanyang kahinaan. Gayunpaman ay nagulat siya nang makita na muling nakatayo si Percy sa kabila ng kanyang matinding mga sugat, lumapit siya rito na may luha sa mga mata, humihingi ng tawad dahil hindi niya ito nagawang protektahan. Sinabi ng kanyang lolo na si Percy ang pinakamalakas na bata na nakilala niya, at ibinunyag ang isang nakakagulat na katotohanan, ang pulang kabalyero ay tinatawag na Ironside, at siya mismo ang ama ni Percy at siya ang kanyang sariling anak. Ngayon ay nabigla si Percy at ayaw maniwala dahil akala niya ay patay na ang kanyang ama, at sinabi ng kanyang lolo na nagsisinungaling siya tungkol dito at may dahilan, ngunit wala na siyang panahon para sabihin ang lahat. Ang huling mensahe ng kanyang lolo para kay Percy ay umalis na sa isla at hanapin ang kanyang ama. Pagkatapos noon, huminga ng malalim ang kanyang lolo at tumahimik na, kaya umiiyak na mag-isa si Percy sa walang tao na isla. Kinabukasan, gumising siya na umaasang panaginip lang ang lahat, ngunit ang bangkay ng kanyang lolo ay nagpapaalala sa kanya ng katotohanan. Inilibing niya ito at gumawa ng isang dambana, pagkatapos ay binuksan ang isang kahon na inihanda ng kanyang lolo bilang regalo para sa kanyang kaarawan. Suot niya ang mga bagong damit, at makalipas ang ilang linggo ay nagpasya siyang simulan na ang kanyang paglalakbay pababa ng isla. Bumaba siya sa mga bato, gabi-gabing natutulog sa mga damo, at patuloy na naglalakbay araw-araw hanggang sa makita niya ang lupa sa ibaba. Dahil sa labis na kasiyahan, nabitawan niya ang kanyang hinawakang bato at nahulog, ngunit may isang malaking ibon na sumagip sa kanya bago siya lumapag sa lupa, at tumama siya sa isang puno na pinigilan ang kanyang pagbagsak at nagligtas sa kanya. Ang unang bagay na nakita niya pagkatapos mahulog ay isang kakaibang aso na kulay rosas, na hindi niya ito nakikita noon sa isla. Natuwa siya at sinubukang kausapin ito, ngunit syempre ay hindi sumagot ang aso, at nang sinundan niya ito ay bigla siyang iniwan ng aso dahil tumakbo ito ng matakot. Sa kabutihang palad, nakalabas siya sa kagubatan at nakita ang isang grupo ng mga tao na nagsasanay ng kanilang palabas sa malayo. Lumapit siya at nakilala si Katz, isang malaking lalaki na nagtapon ng mga papel sa himpapawid na kaagad na nasusunog. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Elva, isang magandang babae na gumagamit ng isang singsing para itago at ipakita muli ang kanyang unggoy. Sa ilang sandali ay ipinakilala niya si Don, isang masungit na lalaki na ayaw magsanay dahil walang manunood ng kanilang palabas. Agad na pumalakpak si Percy ng masigla, sinasabing hindi pa niya nakikita ang ganitong bagay noon. Nakita ni Don ang pagkakataong makakuha ng pera at humiling ng bayad para sa palabas, ngunit hindi alam ni Percy kung ano ang pera, kaya nagalit si Don at humiling na ibigay na lang ni Percy ang kanyang bag. Kusang ibinigay ito ni Percy dahil gusto pa niyang makakita ng iba pang palabas, at kumuha ng espada si Don at ginamit ang kanyang mahika para paliparin si Percy sa himpapawid. Hindi makapaniwala si Percy, ngunit biglang napansin niya na si Don at ang iba ay umaalis na gamit ang isang karwahe na hinihila ng kabayo. Hindi napagtanto ni Percy na ninakawan na siya hanggang sa bumagsak siya sa lupa, at pagkatapos ay tumakbo siya ng mabilis at hinabol ang karwahe sa maikling panahon, at nagulat ang lahat dahil dito. Natakot si Don at ibinalik ang bag ni Percy, sinasabing palabas lang ang lahat, ngunit hindi ito pinansin ni Percy at tinanong lang kung alam nila ang isang tao na may pangalang Ironside. Nang itanong nila kung sino ito, naging malungkot si Percy habang sinasabing si Ironside ang kanyang ama na pumatay sa kanyang lolo ilang araw na ang nakalipas.
Napagtanto ng grupo ng mga bading na dumadaan ang batang lalaki sa isang mahirap na sitwasyon, at inalok siyang isama papunta sa pinakamalapit na bayan. Ngayon ay natuwa si Percy dahil narinig niya sa kanyang lolo ang tungkol sa mga bayan, ngunit nagpasya si Don na kumita pa sa pamamagitan ng pagsasama kay Percy sa kanilang palabas, at binigyan siya ng isang palaso para subukan ang kanyang kakayahan. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Percy kung paano gamitin ang palaso at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ngunit naputol niya ang buhok ni Don habang siya ay nasa likod, at tinanong siya kung burst fade pa rin ba ito, at pagkatapos noon ay naglakbay sila patungo sa susunod na bayan. Ipinaliwanag ni Katz kay Percy na dati silang nangarap na maging mga banal na kabalyero ngunit hindi ito natupad, kaya ngayon ay nagtatanghal sila para makaraos sa buhay. Habang sila ay nag-uusap, dalawang taga-nayon ang mabilis na tumakbo papunta sa kanila at sinabi kay Don na may isang lobo na nakalaya sa kanilang bayan, at hinihiling na tawagan nila ang mga banal na kabalyero. Itinuring ni Don na hindi mapanganib ang sitwasyon, sinasabing kaya na nilang harapin ang lobo ng mag-isa, pagkatapos ay pinabilis niya ang kabayo patungo sa bayan, umaasa na makakakuha sila ng pagkain at matutuluyan kung mapapaalis nila ang hayop. Ngunit agad na nawala ang kanyang pag-asa nang makita niya na hindi lang basta hayop ito, kundi isang napakalaking halimaw na lobo. Ngayon ay natakot siya at nagsimulang tumakbo paalis, ngunit tumalon si Percy mula sa karwahe at tumakbo patungo sa bayan para tumulong. Inakit niya ang pansin ng lobo at kinuha ang kanyang palaso, at nagpakawala ng dalawang sibat. Ngunit dahil hindi siya marunong gumamit ng palaso, ang isang sibat ay tumama sa kanyang ulo at ang isa naman ay tumama sa kanyang balabal sa lupa. Sinimulan ng lobo na salakayin sila, ngunit humarap si Don para protektahan si Percy at nasugatan naman siya. Nagtatakang tumingin si Percy kay Don, hindi niya maintindihan kung bakit ito nag-aalala para sa kanya. Habang handa nang tapusin sila ng lobo, hinawakan ito ni Percy gamit ang isang kamay at lumundag sa himpapawid, sinampal ito ng napakalakas kaya ito ay bumagsak sa lupa at agad na namatay. Nagulat ang lahat ng mga tao sa bayan, nagtataka kung sino ang batang lalaki. Ipinagdiwang nila si Percy at binigyan siya ng juice, pagkatapos ay tinanong niya ang lahat kung alam nila ang isang lalaking pangalan ay Ironside na nakasuot ng pulang baluti. Walang nakakakilala sa pangalan hanggang sa lumitaw ang isang banal na kabalyero sa kalangitan, na nakasakay sa isang bagay na parang plato. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Pell, ang itim na kabalyero, at ibinunyag na sinabi ni Ironside na pinatay na niya ang lolo at ang kanyang anak, ngunit malinaw na pinigilan niya ang kanyang sarili para hindi masaktan ang kanyang tunay na anak. Nagulat si Percy nang malaman na kilala ni Pell ang kanyang ama at ang kanyang lolo. Bago pa siya makapagsalita, humarap si Katz at hiniling sa kabalyero na maging maunawain, dahil kamakailan lang ay namatay ang lolo ni Percy. Sumagot si Pell sa pamamagitan ng paghampas kay Katz, na napatumba sa lupa, at nang malapit nang magkaroon ng labanan ay umatras ang lahat, at handa nang lumaban si Percy. Kinuha ni Pell ang kanyang sandata habang tumatakbo si Percy nang walang hawak na sandata at sinipa siya, napatulak pa atras ang kabalyero kahit na nakasuot ito ng mabigat na baluti. Kahit na paulit-ulit siyang sumuntok, hindi niya maaring masira ang baluti ni Pell, at isang suntok pa lang ng kabalyero ay napatumba na siya sa lupa. Sinubukan ni Pell na tapusin ang labanan gamit ang kanyang sandata, ngunit nakaiwas si Percy, at tinamaan naman siya sa susunod na pag-atake. Gayunpaman ay nagulat si Pell nang makitang napigilan ni Percy ang susunod na hampas, umiwas siya at muling sumuntok ng maraming beses. Nang hindi ito naging epektibo, hinawakan ni Pell ang ulo ni Percy at sinabing gumamit na lang siya ng mahika kung hindi siya gagamit ng sandata. Sumagot si Percy na wala siyang mahika, na ikinagulat ni Pell, hindi siya makapaniwala na ang anak ni Ironside ay walang ganitong kakayahan. Ngayon ay nawalan na siya ng interes sa bata, at sinimulan niyang suntukin si Percy ng paulit-ulit. Sa sandaling ito ay biglang may isang malakas na kapangyarihang lumabas sa katawan ni Percy, na ikinagulat ni Pell, at tumayo si Percy habang hinihingal na puno ng mahika ang kanyang katawan. Sa halip na matuwa ay natakot si Percy, dahil hindi niya alam ang laman ng mahika na nakapalibot sa kanyang mga kamay, kaya tumakbo siya sa paligid para alisin ito habang sumisigaw si Don na sarili niyang mahika iyon. Hindi pa niya naranasan ang ganitong bagay, kaya natatakot pa rin si Percy at tumakbo kay Pell, humihiling na alisin nito ang mahika. Ngunit sa sandaling hawakan niya si Pell, ang itim na kabalyero ay tumilapon ng malakas at bumagsak sa lupa, at nagulat naman si Percy. Sumigaw si Don na magaling siya at dapat na patuloy na lumaban, ngunit napagtanto ni Pell na kailangan na niyang gamitin ang kanyang buong lakas ng mahika, at mahigpit na hinawakan ang kanyang sandata,
habang masigasig na naghanda si Percy para sa susunod na yugto ng labanan. Ngayon ay unang umatake si Pell, lumikha ng isang bola ng apoy at hinagis ito kay Percy, na muntik nang hindi makaiwas. Bago pa siya makapag-counter, napagtanto niya na kayang kontrolin ni Pell ang bola ng apoy mula sa malayo, kaya paulit-ulit itong binabato patungo sa kanya. Maaari na lang tumakbo at makaiwas si Percy, ngunit tiwala si Pell na mauubusan din ito ng lakas sa huli, ngunit may plano si Percy. Tumakbo siya sa likuran ni Pell, at nang mapunta na sa kanya ang bola ng apoy, sinampal niya ito pababa sa lupa, na naging mga alitap-tap na lamang ito at unti-unting nawawala. Inihayag ni Pell ang kanyang lihim na armas habang muling sumiklab ang mga alitap-tap at kinain ng apoy si Percy, at hinihimok niya itong sumuko bago pa siya masunog ng buo. Ngunit sa pagtataka ni Pell, naangkop ni Percy ang kanyang mahika para lumikha ng isang hadlang na nagprotekta sa kanya mula sa karamihan ng apoy. Napakagaling nito sa sarili nitong paraan, ngunit napansin ni Pell na maraming maliliit na golem na kasing hitsura ni Percy ang nakapalibot sa kanya, na humawak sa kanyang katawan at pinigilan siyang gumalaw. Napilitan siyang alisin ang kanyang mahika ng apoy, at napakalaking gulat niya nang makitang ang mga sugat ni Percy ay gumaling dahil sa mahika, at tumayo siyang muli para patuloy na lumaban. Napagtanto ni Pell na hindi lang isang uri ng mahika ang kayang gamitin ni Percy, maaari siyang gumamit ng maraming uri ng sabay-sabay, na ginagawa siyang isang napakabihirang tao na may mahika ng uri ng bayani. Tiyak na napagpasyahan ni Pell na isa si Percy sa 4 na kabalyero ng Apokalipsis, ngunit habang iniisip niya ito, kumatok si Percy sa kanyang baluti at sinuntok siya ng malakas, hinihingi na ipagpatuloy pa nila ang labanan. Ibinunyag ni Pell na hindi pa siya gumagamit ng 10% ng kanyang lakas, itinaboy niya ang mga maliliit na golem palayo, at lumapit kay Percy na handa nang seryosohin siya. Akala ni Percy na may pag-asa pa siya, ngunit bago pa makapag-atake si Pell ay namagitan si Don, gamit ang kanyang mahika para paliparin si Pell sa himpapawid habang sumisigaw na tumakbo na si Percy dahil wala siyang laban sa kabalyero. Hindi pa ganap na naiintindihan ni Percy kung gaano kalakas si Pell, ngunit sapat na para wasakin ang buong lugar ng itim na kabalyero. Pinasabog niya ang lahat palayo, sinunog ang kalahati ng bayan, at nasugatan sina Don at Percy. Habang lumalapit siya para tapusin sila, lumitaw ang kulay rosas na asong nakita ni Percy noong una pa siyang bumaba, lumapit ito sa kanila at gumamit ng isang mahiwagang kwintas para ilipat sila sa ibang lugar. Napagtanto ni Don na nasa tuktok sila ng mga buto ng dragon, na 30 milya ang layo mula sa bayan. Naawa si Percy para sa mga tao sa bayan at iginiit na kailangan niyang bumalik, ngunit sa kanyang pagkagulat, nagsalita ang aso at sinabing manatili na lang siya, ipinaliwanag na si Pell ay umatake lang sa kanya at malamang nahayaan ng ligtas ang bayan. Sinabi ng aso na kailangan nilang sundan siya para mabuhay, ngunit ipinagtanggol ni Percy na alam ni Pell kung nasaan ang kanyang ama at maaaring tumulong. Sumagot ang aso na si Pell ay sinungaling, tulad ng kanyang ama at ng ibang mga banal na kabalyero. Binalaan niya si Percy na mag-ingat, dahil hindi titigil si Pell hanggang sa mahanap niya ito muli, ngunit nagtataka si Don kung bakit hahabulin ng isang banal na kabalyero ang isang 16 anyos na bata. Ipinaliwanag ng aso na ang mga banal na kabalyero ay nagsisilbi sa isang masamang hari, at may hula na nagsasabing may 4 na bayani na tinatawag na mga kabalyero ng Apokalipsis, na ang tatapos sa kanilang orden at pipigil sa pamamahala ng masamang hari. Dahil doon ay natatakot sila rito, kaya hinahanap ng mga banal na kabalyero ang sinumang maaaring tuparin ang hula. Tinanong ni Percy kung sino ang 4 na bayani, ngunit sinabi ng aso na walang tiyak na nakakaalam, bagamat naniniwala siyang nakahanap na siya ng isa. Napagtanto ni Don na tinutukoy ng aso si Percy, at sinabi sa kanya na ang mga kabalyero ay sinasabing mga pagkatao ng digmaan at kamatayan, na magdudulot ng pagwawakas ng mundo. Hindi nababahala si Percy at sinabing hindi niya hahayaan na mawasak ang mundo kahit anong mangyari. Sinabi ng aso na wala siyang kontrol dito, at sa huli ay magdudulot sila ng malawakang kaguluhan. Sumagot si Percy na ang mga bayani ay dapat na mga kabalyero, at hindi pa siya handa na maging isang estudyante, gusto niya lang hanapin ang kanyang ama at harapin siya, at pagkatapos ay maglakbay sa mundo para makita ang lahat ng inilarawan ng kanyang lolo. Ipinagtibay ng aso na totoo ang hula, anuman ang nararamdaman ni Percy, at nang tumanggi si Percy na sumama, napabuntong hininga ang aso at inamin na alam niya kung nasaan ang ama ni Percy. Nabigla si Percy at tinanong kung saan, at sumagot ang aso na ang kanyang ama at ang ibang mga banal na kabalyero ay nasa Camelot. Hindi alam ni Percy ang kahulugan ng pangalan, ngunit nag-alala si Don.
Tinatanong niya kung paano ito nangyayari, dahil nawasak na ang Camelot mga taon na ang nakalipas sa isang malaking labanan sa pagitan ng mga halimaw at anghel, kaya napilitan nitong tumakas si Haring Arthur kasama ang kanyang mga natitirang kabalyero at magtago. Sinabi ng aso na umiiral pa rin ang Camelot, ngunit kailangan ng isang lihim na daanan para makapasok, at kailangang magsimula ang kanilang paglalakbay sa kaharian ng Layunis. Naguguluhan si Percy sa una, ngunit natuwa siya nang marinig na ang paglalakbay ay dadalhin sila sa mga misteryosong lugar na puno ng mga demonyo at halimaw. Sumang-ayon siyang pumunta, habang si Don ay ayaw na bumalik sa pagtatanghal kasama sina Katz at Elba, at nagpa siya na samahan siya. Bumaba sila sa lupa, at agad na tumunog ang tiyan ni Percy, kaya plano nilang manghuli at maghanap ng pagkain habang naglalakbay. Masiglang kinuha ni Percy ang kanyang palaso, ngunit kinuha ito ni Don, dahil ayaw na niyang malagay sa panganib ang kanyang buhok, at sinabing maghanap na lang siya ng mga gulay. Naiinip agad, umalis si Percy at nakakita ng isang kakaibang daanan patungo sa hindi pangkaraniwang kagubatan. Samantala, sinubukan ng aso at ni Don na manghuli ng mga kuneho. Hindi magaling si Don sa paggamit ng palaso, at nang sinubukan niyang manghuli ng kuneho ay aksidenteng natamaan niya ang ibang tao. Narinig nila ang isang sigaw, kaya tumakbo sila sa kabilang dako ng burol para tignan ang tao at nakita nila ang isang higanteng madre na literal na napakalaki, na nagdarasal sa Diyosa ng lupa. Agad na humingi ng tawad si Don sa higanteng babae, ngunit hindi naman ito naapektuhan ng sibat, at bumawi rin ito ng tawad, sinasabing natakot lang siya ng kaunti. Biglang dumating ang dalawang maliliit na lalaking engkanto na lumilipad papunta sa higanteng babae at sinabing may isang kakaibang batang lalaki na pumasok sa ipinagbabawal na kagubatan. Napagtanto ni Don na si Percy iyon at nagpa siyang suriin ito, dahil ipinaliwanag ng higanteng babae na puno ang kagubatan ng mga nakamamatay na nilalang na kahit mga matapang na mandirigma ay iniiwasan. Samantala, masayang naglalakad si Percy sa loob ng kagubatan, pinatay ang mga halimaw at tuwang-tuwa dahil napakaraming hayop ang nakikita niya. Narinig niya ang isang hiling na tulungan at tumakbo papunta roon, at nakakita siya ng isang maliit na bahay sa isang bukas na lugar. Pumasok siya agad nang hindi kumakatok, at nakita ang isang makisig na batang lalaki na kasing edad niya na nakatayo sa tabi ng isang kakaibang nilalang na nakatali sa mga lubid. Sumigaw ang nilalang na tulungan siya ni Percy, sinasabing masama ang batang lalaki. Nang walang pag-iisip ay tumakbo si Percy para salakayin ang bata, ngunit umiwas ang batang lalaki, kaya siya ay bumangga sa isang poste ng kahoy. Gayunpaman ay walang utak si Percy kaya hindi siya naapektuhan ng tama. Tumayo si Percy at sinira ang mga lubid, at pinalaya ang nilalang na lumipad palabas ng bintana. Nalula si Percy sa lumilipad na engkanto at tumingin palabas, ngunit biglang lumapit ang makisig na batang lalaki sa kanyang likuran at hinampas siya, sinasabing siya na ngayon ang kanyang bagong kalaban. Sa labas ng kagubatan, nakarating na sina Don at ang iba sa ipinagbabawal na lugar. Natatakot ang mga engkanto at sinabing malamang napatay na si Percy, dahil napakadelikado ng kagubatan, at nagulat si Don at tinanong kung ano ang dahilan kung bakit ito mapanganib. Ipinaliwanag ng mga engkanto na dati itong kanlungan ng mga engkanto, hanggang sa dumating ang isang makisig na batang lalaking pangalan ay Nash na nagsimulang gawing mga halimaw ang mga hayop. Ngayon ay pinamamahalaan ng mga halimaw ang kagubatan, at ang mga engkanto ay pinalayas palabas ng lugar. Sinabi ng aso na hindi niya hahayaan na mapahamak si Percy at iginiit na pumasok sila. Samantala, gumising si Percy na nakahubad at nakatali sa isang poste, ngunit hindi siya natakot, sumigaw siya na ibalik ni Nash ang kanyang mga damit, lalo na ang helmet at balabal na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Sinabihan siya ni Nash na tumahimik, ipinaliwanag na nasunog at nasira ang kanyang mga damit, ngunit ligtas naman ang helmet at balabal, at kahit may malakas na mahika ang mga ito ay wala siyang balak na kunin. Nagulat si Percy nang malaman na may mahika ang kanyang mga gamit, ngunit bago pa siya makapagtanong pa, binigyan siya ulit ni Nash ng gamot at nawalan siya ng malay. Akala ni Nash na hindi na ito magigising sa loob ng 24 na oras, ngunit agad na gumising si Percy na mas mahaba na ang kanyang buhok. Nagulat si Nash sa kanyang mabilis na paggaling at pag-angkop sa gamot, at tiningnan ang kanyang buhok habang nagrereklamo si Percy na hindi na niya maipasok ang kanyang helmet. Sa labas, tumakbo sina Don at ang grupo para takasan ang mga halimaw, hanggang sa napilitang patayin ng higanteng babae ang mga ito sa huling sandali. Sa loob ng bahay, lumipat si Nash para gumawa ng iba pang potion. Habang naiinip na, nakatakas si Percy na suot muli ang kanyang mga damit, ngunit hindi na niya maipasok ang kanyang helmet.
Nagulat si Nash na nakatakas siya mula sa mga tali at inutusan siyang bumalik sa upuan, habang kinukuha ang dalawang mahiwagang kutsilyo mula sa kanyang sinturon. Sinabi ni Percy na hindi siya maaaring manatili, kailangan niyang hanapin ang kanyang ama at paghigantihan ang pagkamatay ng kanyang lolo. Bigla siyang inatake ni Nash ng walang pag-alinlangan, naglalabas ng sunod-sunod na mga atake na napipigilan ni Percy ng sobrang bilis. Hinawakan ni Percy ang isang kutsilyo at inalok na tumulong, ngunit lalong nagalit si Nash, at sunod-sunod siyang sumugod na naitulak niya si Percy hanggang sa mapilitan siyang bumagsak sa lupa. Ipinaliwanag ni Nash na kailangan niya ng mga pagsubok para sa kanyang mga gamot dahil hindi niya ito maaaring subukan sa kanyang sarili. Kailangan niyang pagandahin ang formula para iligtas ang isang taong napakahalaga sa kanya. Bago pa makagalaw si Nash, lumipad ang helmet ni Percy mula sa kanyang buhok at tumama sa mukha ni Nash, na nagpabagsak sa kanyang mesa kung saan siya nagtatrabaho. Nabasag ang mga lagayan ng gamot sa lahat ng dako, at isa na may lilang potion ang lumipad sa kabilang lugar, ngunit nahawakan ito ni Percy bago pa ito masira. Humingi ng tawad si Nash at humiling na huwag niyang basagin ang potion, at nangakong iiwan na siya kung ibibigay niya ito. Gayunpaman ay tumanggi si Percy, sinasabing hahanapin lang ni Nash ang ibang tao para subukan ang gamot. Kinuha niya ang takip nito at inubos ang buong potion na parang tanga, pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Nagpanik si Nash at tumakbo papunta sa kanya, natatakot na baka patay na ito, ngunit nawalan lang siya ng malay dahil napakapangit ng lasa ng potion at siya ay nagpapanggap lang. Naging isang enerhiya na inumin ang potion para kay Percy, tumakbo siya ng mabilis sa buong silid habang dumadaloy ang lakas sa kanyang katawan. Lumabas siya at sumigaw ng napakalakas kaya narinig siya ni Don mula sa kabilang dako ng kagubatan. Sumunod si Nash sa labas, at tinanong ni Percy kung maayos na ba ang enerhiya na inumin. Sinabi ni Nash na napakaganda ng resulta, at gamit ito ay mailigtas na niya ang ipinagbabawal na kagubatan, ngunit bigla na lang niyang inubos ang natitirang potion at bumagsak siya sa lupa. Sa oras na iyon, dumating na sina Don at ang grupo, at ipinaliwanag ng mga engkanto na noong unang panahon, isang mabait na lalaking pangalan ay Ordo ang dumating sa kagubatan para humanap ng mga sangkap para sa gamot. Inaalok niya na gamutin ang sinumang engkanto na nangangailangan, kaya tinanggap siya ng mga ito sa kanilang komunidad. Isang araw, habang nanggagamot siya ng isang engkanto, narinig niya ang tungkol sa isang nawawalang higanteng babae na ang pangalan ay Dolores at inanyayahan din itong manatili. Habang nangangalap ng mga halamang gamot, natagpuan ni Ordo ang isang sanggol sa isang basket at pinangalan ng Nash bilang pagbibigay-pugay sa isang tanyag na nilalang na hinahangaan niya. Itinuring niya itong sariling anak at tinuruan ng lahat tungkol sa medisina, pagkatapos ay bigla itong nawala isang araw. Mula noon, nagbago si Nash at nagsimulang gumawa ng mga hindi karaniwang eksperimento gamit ang kanyang kaalaman. Gumising si Nash at sinabing kailangan na niyang gamitin ang gamot ngayon, dahil mabilis nang nabubulok ang kagubatan, ngunit binabato siya ng mga engkanto at sinabing umalis na siya. Pumagit na si Percy, nahawakan ang lahat ng mga bato, at ibinalik ito ng mahinahon habang ipinapaliwanag na gumagawa si Nash ng isang gamot para iligtas ang kagubatan, hindi para sirain ito. Habang siya ay nagsasalita, isang kakaibang usok ang kumalat sa kagubatan, nagsimulang mamatay ang mga hayop, at ang mga puno ay naging mga halimaw. Alam ni Nash na wala na silang sapat na oras, kaya gumamit siya ng kanyang mahika sa paggawa ng potion para gawin muli ang gamot at ikalat ito sa buong kagubatan. Sa harap ng kanilang mga mata, ang kagubatan ay muling bumuti, gumaling ang mga namamatay na hayop at muling namulaklak ang mga puno. Ngayon ay napagtanto ng mga engkanto ang kanilang pagkakamali at humingi ng tawad kay Nash, ngunit biglang lumitaw ang isang napakalaking halimaw mula sa isang lambak sa itaas ng burol. Kilala ni Nash na si Ordo ito at tumakbo papunta sa kanya, ngunit hinawakan siya ni Dolores dahil naramdaman niya na mayroong mali. Ibinuga ni Ordo ang parehong usok mula sa kanyang bibig, at muli nang nagsimulang mabulok ang kagubatan, lumalabas na siya ang pinagmulan ng mga halimaw mula pa noong una. Tinulak ni Nash ang higanteng babae at tumakbo muli kay Ordo, sumisigaw na tumigil ito, ngunit nawala na ang katinoan ni Ordo sa sumpa. Hinawakan niya si Nash gamit ang kanyang napakalaking mga kamay at pinalakas ang kanyang pagkakahawak. Hinila ni Dolores ang braso ni Ordo sa tamang oras para iligtas si Nash, ngunit inatake siya ni Ordo at binugahan ng mabahong hininga, kaya nasunog ng husto ang kanyang katawan. Nagulat si Nash at tumakbo papunta sa nahulog na si Dolores, at sa sandaling ito, napansin ni Percy na ang engkantong pinalaya niya mula sa bahay ni Nash ay lumilipad sa ibabaw ng halimaw.
Sinabi ng aso na ang engkanto ay naglalabas ng masamang lakas at siya ang nagbigay ng sumpa kay Ordo. Nagalit si Percy sa kanyang nagawang pagkakamali, at hinarap ni Ordo sina Nash at ang grupo para salakayin, ngunit tumayo si Percy sa pagitan nila, sinuntok si Ordo ng napakalakas kaya ito ay natulak pa atras. Sinabi niya kay Nash na ililigtas nila si Ordo, ngunit kailangan muna nilang sirain ang sumpa, at sinabi ng aso na kailangan nilang harapin muna ang masamang engkanto. Bago pa sila makagalaw, isang sibat ang dumaan sa hangin at tumama diretso sa ulo ng engkanto, na agad na namatay. Ngayon ay bumagsak si Ordo sa lupa, ngunit walang sino man sa kanila ang nagbaton ng sibat. Habang sila ay naghahanap ng pinagmulan, isang banal na kabalyero na nakasuot ng matingkad na gininto ang baluti ang lumitaw, na lumilipad sa ibabaw nila. Inamin niya na siya ang naging dahilan kung bakit naging halimaw si Ordo, at hiniling ni Nash na ibalik ito sa dati, ngunit tumawa lang ang gininto ang kabalyero, sinasabing gagawin niya ito kung makakapagbigay sila ng isang tama sa kanya. Nang walang pag-alinlangan, hinugot ni Nash ang kanyang mga mahiwagang kutsilyo mula sa kanyang puwet, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Don at sinasabing wala siyang laban. Gayunpaman ay tumanggi si Nash, at sumali si Percy kahit na hindi pa niya maipakita ang kanyang mahiwagang lakas. Pinangunahan ni Nash ang pag-atake, ngunit bago pa siya makalapit sa kabalyero, ginamit ng mandirigma ang kanyang mahika para lumikha ng isang malaking bagyo ng yelo sa ibabaw niya. Gumamit si Percy ng kanyang hindi kapanipaniwalang bilis para iligtas si Nash sa tamang oras. Bago pa sila makabawi, gumising si Ordo at sinampal si Nash ng napakalakas at nawalan siya ng malay. Malapit nang tapusin ni Ordo si Nash, ngunit sinalo ni Percy ang kanyang suntok gamit ang kanyang ulo at sinubukan niyang pigilan si Ordo. Kasabay nito, sinusubukan niyang kausapin ang tunay na Ordo na nakatago pa rin sa loob ng halimaw, inaakit niya ang kanyang emosyon. Gumana ang kanyang paraan, nagbago ang mga mata ni Ordo, at nagsimulang umiyak nang makita niya ang ginawa niya sa kanyang anak. Nakita ito ng gininto ang kabalyero at nagpasya na patayin na ang lahat ng sabay-sabay, lumikha ng isang bagyo ng yelo na mas malaki pa kaysa noong una. Ngunit tumalon si Percy sa himpapawid at sinuntok ang mga yelong bato ng sobrang bilis, sinira ang lahat bago siya bumaba sa lupa, na puno ng pasa at sugatan. Sa ilang sandali ay nawalan siya ng malay, at tumakbo si Don para tignan siya, ngunit may biglang lumabas sa katawan ni Percy na gininto ang liwanag na sumabog bilang isang alon ng mahiwagang lakas. Kahit ang gininto ang kabalyero ay nagulat sa walang tigil na lakas na nagmumula sa batang lalaki, kaya nagpasya siyang tapusin na ito bago pa ito lumakas pa. Lumikha siya ng kanyang pinakamalaking bagyo ng yelo, ngunit sa kanyang pagkagulat, tinanggap ng mahika ni Percy ang lahat at inilabas ito pabalik sa kanya, at napilitan siyang umiwas. Nang makabawi siya ng balanse, nakatayo si Percy sa kanyang harapan at ipinapaalala ang kanilang usapan, kung makakapagbigay si Percy ng isang tama, sasagutin ng kabalyero ang lahat ng kanilang tanong. Nagalit ang kabalyero at sinugod siya ng kanyang palakol, ngunit madali lang itong napigilan ni Percy. Sunod-sunod na umatake ang kabalyero, ngunit walang epekto ang kanyang mga atake kay Percy, na mahinahong nagsabi na siya na ngayon ang mag-aatake. Hindi pa rin pinapansin ng kabalyero ang kanyang mga salita dahil wala siyang sandata, hanggang sa lumikha si Percy ng isang malaking kamay mula sa kanyang mahiwagang aura at hinampas ang kabalyero sa lupa, hinihingi ang dahilan kung bakit niya ginawang halimaw si Ordo. Ipinaliwanag ng kabalyero na si Ordo ay nagkasala ayon kay Haring Arthur, naniniwala ang hari na hindi maaaring mabuhay ng magkasama ang mga tao at ang mga engkanto at kailangang parusahan sila. Ngunit ginagamot ni Ordo ang mga nilalang mula sa lahat ng lahi, na itinuturing na kasalanan ni Arthur. Nang tumanggi si Ordo na tumigil, pinilit siyang gawing isang halimaw na sumisira sa lahat ng kanyang makikita. Pagkatapos noon, nakatakas siya at sinabing hindi mauunawaan ng isang batang lalaki ang mga plano ng isang hari, at sa sandaling iyon ay tumawag siya ng isang malaking kidlat na tumama diretso sa ulo ni Percy. Sa kanyang pagkagulat, tinanggap ng mahika ni Percy ang kidlat, at tumakbo siya papunta sa kabalyero. Umiwas ang kabalyero ngunit napagtanto niya na si Percy ay isa nga sa mga kabalyero ng Apokalipsis, at kung mapapatay niya ito, maaaring mawala na ang hula ng pagwawakas ng mundo. Sumigaw ang aso na ang mahika ni Percy ay konektado sa kanyang imahinasyon, at kung makikita niya ang isang sandata sa kanyang isip ay magagamit niya ito, ngunit mabilis na nagmungkahi si Don na huwag ang palaso. Lumikha ang kabalyero ng isang napakalaking ibong gawa sa kidlat at yelo, ngunit ito ay pamilyar para kay Percy, dahil para itong mga ibong inihaw nila ng kanyang lolo. Naisip niya ang isang espada na katulad ng ginamit nila, at gamit ito ay sinira niya ang ibon ng buo.
Pagkatapos ay hinagis niya ang kanyang sandata sa kabalyero, na bumagsak sa isang bundok at sinira ang mga bato, na ikinagulat ng lahat. Sinabihan ng aso si Percy na tumahimik na, dahil natalo na ang kabalyero, ngunit inamin ni Percy na hindi niya alam kung paano tatanggalin ang kanyang mahiwagang lakas. Napabuntong hininga ang aso, alam niya na kailangan nilang tulungan siya na makontrol ito. Sa kabutihang palad, gumising si Dolores, na ginamit niya ang mahika ng mabigat na metal ng kanyang lahi ng mga higanteng tao para protektahan ang sarili mula sa nakalalasong hininga. Natagpuan ng aso ang mahiwagang sandata ng kabalyero at sinira ito, at ibinalik si Ordo sa pagiging tao. Ngayon ay naiyak si Nash, at ipinagdiwang ng lahat bago magpaalam. Bumalik sila sa mga buto ng dragon, at sinabi ni Percy na una niyang hangad na hanapin ang kanyang ama at harapin siya, ngunit matapos makita ang ginagawa ng mga kabalyero, plano na rin niyang pigilan si Haring Arthur ng Camelot. Ngumiti ang aso at sumang-ayon, ngunit bago pa sila umalis, tumakbo si Nash at humiling na sumama sa kanila, nais niyang maging isang mas mahusay na manggagamot kaysa kay Ordo. Sinabi ng aso na napakahalaga ng isang manggagamot sa kanilang paglalakbay, kaya tinanggap nila ito sa kanilang grupo. Sa mga susunod na araw, naglakbay sila patungo sa kaharian ng Layunis. Gumamit si Don ng kanyang mahika sa pagpapalipad para manghuli ng isda para sa pagkain, habang nagsasanay si Percy na kontrolin ang kanyang mahika. Sa ngayon, nahihirapan siyang pigilan ito, ipinaliwanag ng aso na gumagamit si Percy ng mahika batay lamang sa emosyon, ngunit kailangan niya ng tamang pagtuturo para talunin ang mga banal na kabalyero. Nagdududa si Nash na umiiral pa ang Camelot, dahil ayon sa alamat ay nawasak ito 16 na taon na ang nakalipas sa nakaraang digmaan sa pagitan ng mga lahi, ngunit tiwala si Percy sa aso at sinabing magtiwala ang lahat. Biglang naalala nila ang mahiwagang kwintas na ginamit ng aso para iligtas sila, at tinanong kung pwede bang gumamit ng isa pa para makarating agad sa bayan ng Layunis, ngunit sinabi ng aso na wala na siyang mga kwintas na ganoon. Sinabi ni Nash na alam niya ang mga kwintas na iyon ay gawa ni Merlin, ang makapangyarihang manggagamot mula sa Seven Deadly Sin, at sinabi pa niya na interesado siya sa isang aklat na isinulat nito tungkol sa lahat ng lason sa mundo. Patuloy silang naglalakad at sa huli ay nakarating sa bayan ng Sista, isang kaakit-akit na nayon na mukhang perpekto para sa mga baklang tao. Tumakbo si Percy para mamasyal at nakita ang isang sariwang tambak ng lupa sa tabi ng daan, muntik pa siyang maghukay nang makakita ng isang maliit na piraso na parang isang mahiwagang gamit. Bago pa sila makapagsalita, may isang boses na sumigaw mula sa kanilang likuran, utos na ibaba nila ang bagay at umalis kaagad. Lumingon sila at nakita ang isang batang babae na may asol na buhok, at nakatutok sa kanila ang isang bagay na parang payong na may hawakan ng espada. Ipinaliwanag ni Don na hindi sinasadya na natagpuan ito, ngunit pinigilan siya ng babae, sinasabing walang sino mang nadadapa lang sa isang bagay na nakabaon ng malalim sa lupa. Habang sinubukang maghukay ni Percy ay parang nakilala ni Nash ang babae, ngunit bago pa siya makapagsalita, kumuha ito ng isang espada mula sa kakaibang payong. Nagalit si Don at hinugot rin ang kanyang kutsilyo, at sinubukan ni Nash na pigilan sila, ngunit mas magaling sa laban ang babae at napatumba niya si Don gamit ang isang sipa. Sinubukan ni Nash na ayusin ang sitwasyon, ngunit hindi ito nakikinig sa kanyang katwiran at umatake rin sa kanya. Ngayon ay napilitan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga kutsilyo, ngunit madali siyang napaupo sa lupa, at sinasabing wala silang balak na makipaglaban. Hinarap niya si Percy at hiniling na ibigay ang gamit kung ayaw niyang masugatan, ngunit sa kanyang pagkagulat, ibinigay ito ni Percy nang walang alinlangan. Nagduda siya na baka panloloko lang ito at inakusahan sila na kasama sila ng pulang banal na kabalyero, dahil lumalabas na nakikita ng kanyang mga mata ang mga kasinungalingan at kasamaan sa ibang tao. Tiningnan niya ang lahat, may maliit na kasinungalingan si Nash, at marami naman si Don, ngunit nang tumingin siya kay Percy, nagulat siya dahil napakadalisay ng kanyang puso. Uminit ang tenga ng aso nang marinig ang tungkol sa banal na kabalyero at tinanong kung sino ito. Bago pa siya makasagot, tumawag ang isang kasambahay para sabihin na kailangan na niyang bumalik sa mansyon. Para itago ang gamit mula sa kasambahay, ipinasok niya ito sa pantalon ni Percy at binalaan itong huwag ibigay sa sinuman, lalo na sa isang kabalyero na pangalan ay Ironside. Nakilala agad ni Percy ang pangalan ng kanyang ama, ngunit bago pa siya makapagtanong pa, umalis na ang babae. Nang gabing iyon, kumuha ng silid ang kanilang grupo para manirahan at pinanood ang paglubog ng araw, iniisip ang susunod nilang hakbang. Naalala ni Nash na ang pangalan ng babae ay Anne, at anak siya ng may-ari ng bayan,
at sinabi ng aso na narinig na rin niya ang ganoong pangalan pero ngayon lang niya ito nakita. Gayunpaman ay hindi interesado si Percy sa mga bagay na iyon, at gusto niyang hanapin si Anne para tanungin tungkol sa kanyang ama. Sinabihan siya ng aso na maghintay muna, dahil hindi pa sapat ang kanyang lakas para harapin si Ironside, at kailangan nilang malaman kung bakit gustong makuha ni Ironside ang gamit na iyon. Makukuha nila ang sagot nang bumalik si Ironside sa bayan ng gabi, at ipinatawag ang lahat ng mamamayan sa loob ng bakuran ng bahay ng may-ari para sa isang anunsyo. Karamihan sa mga taga-nayon ay hindi pa nakakakita ng banal na kabalyero kaya humanga sila, at nagtago sina Percy at ang grupo sa bubong ng bahay para panoorin. Sa sandaling makita ni Percy si Ironside, gusto na niyang tumakbo para lumaban, ngunit pinigilan siya ng aso, sinabing hindi pa siya handang lumaban at kailangan nilang maunawaan ang nangyayari. Nagsalita si Ironside sa mga tao, binalaan sila ng isang kalamidad na maaaring sirain ang buong bayan. Inilapag niya ang isang maliit na kahon at binuksan ito, ipinakita ang isang bagay na ikinagulat ng aso. Hindi alam ng mga taga-nayon kung ano ang bato na nasa loob, ngunit ipinaliwanag ng aso na ito ay isang mahiwagang gamit na ginamit ng angkan ng Diyosa para itali ang angkan ng demonyo. Ang mga Diyosa ay nag-alay ng kanilang buhay para dito, na naging dahilan ng kanilang pagkawala habang ang mga demonyo ay nakakulong. Naniniwala ang aso na plano ni Ironside na gamitin muli ang selyo, at sa pagkakataong ito ay isasakripisyo ang buong bayan. Gusto agad ni Percy na tumakbo para protektahan ang mga inosenteng tao, ngunit pinigilan siya ng aso at sinabing mayroon pa silang huling piraso ng selyo, kaya hindi magagamit ni Ironside ang ritual. Bukod pa rito, ang paglalaban ngayon ay magdudulot lamang ng pagkamatay ng mga inosenteng tao, kaya mas mabuting manatili silang tahimik muna. Hinahangaan ng mga inosenteng tao ang babala ng kabalyero, habang sinasabi nito na ang 4 na kabalyero ng Apokalipsis ay darating at magdudulot ng pagwawakas ng mundo. Pagkatapos ay sinabi rin niya na nais ni Haring Arthur na pigilan ito bago pa mangyari. Bago pa makapagpatuloy si Ironside, biglang pumasok si Anne sa bakuran at sumigaw na huwag maniwala ang sino man sa sinungaling na kabalyero. Ang kanyang ama na ang may-ari ng bayan, ay nagulat at natakot, nanginginig sa takot na mapahamak sila sa galit ng banal na kabalyero, ngunit ayaw tumigil ni Anne. Sinabihan siya nitong bumalik sa kusina at gumawa ng sandwich, ngunit sinaway siya ni Ironside dahil sa kanyang pagiging mahigpit sa kanyang anak na babae. Patuloy na tinatawag ni Anne si Ironside na sinungaling, ipinapaliwanag na mayroon siyang mahiwagang kakayahan na makakita ng katotohanan sa mga kasinungalingan. Napansin ito ng pulang kabalyero, lumapit siya at hinawakan ang braso ni Anne, at sinabing kailangan siyang turuan ng leksyon. Sinubukan ng kanyang ama na makialam, nangakong pagsisihan niya ito mamaya. Bumaba ang aso mula sa bubong, at sinabing kailangan na nilang umalis habang nag-aaway pa sila, ngunit tumalon si Percy patungo sa bakuran at hiniling na bitawan niya ang babae. Nagulat ang pulang kabalyero nang makitang ligtas si Percy, dahil akala niya ay patay na ito. Nang walang pag-alinlangan, tumakbo si Percy papunta rito, nagpadala ng mga mahiwagang golem para harangan ang paningin ni Ironside. Hinawakan niya si Anne at tumakbo patungo sa isang daanan, at habang sinusundan sila ni Ironside ay gumamit ang kabalyero ng kanyang mahika sa paghahati, ngunit nailigtas ni Percy si Anne sa huling sandali. Ang pagsabog ay naging dahilan ng pagbagsak ng isang kalapit na tore, na nagdulot ng malaking pinsala sa lugar. Tumakbo sila patungo sa kanilang dormitoryo kung saan nakatago ang huling piraso ng selyo, ngunit sa pagdating nila sa pasukan, lumabas ang kasambahay ni Anne na hawak ang piraso at biglang naging isang demonyong halimaw sa harap nila. Napagtanto ng aso na ito ang kasama ni Ironside, at lumipad ito patungo sa bakuran. Sinabi ng aso na dalawa lang ang kanilang pagpipilian, sirain ang buong selyo o kumuha ng isang piraso at tumakbo, at kung hindi ay mamamatay ang lahat ng mga tao sa bayan. Pinili nilang lumaban at mabilis na bumalik sa bakuran, kung saan sinisimulan na ni Ironside ang ritual gamit ang kumpletong selyo, na handa na para sa pag-aalay ng dugo. Binibigkas niya ang mga dasal na nagpapatakbo ng gamit at lumabas ang kadiliman, na tumama sa lupa at nagbunga ng mga halimaw sa buong bayan. Narinig ni na Percy at ng kanyang grupo ang mga sigaw ng takot ng mga tao, at nang gustong tumigil ni Anne para tulungan sila, sinabi ni Percy na lubos ang kanyang tiwala sa aso, at dapat nilang sundin ang plano nito para pigilan si Ironside. Binalaan siya ni Anne na huwag masyadong magtiwala sa aso, dahil ang kanyang mga kakayahan ay nagpapakita ng kadiliman na nakatago dito. Hindi ito pinansin ni Percy, sinasabing tiwala siya sa aso nang walang pag-alinlangan, at iminungkahi ni Nash na nagtitiwala rin siya sa aso kung may tiwala si Percy.
Labis mang nag-aalala, sumang-ayon si Anne na magpatuloy, ngunit sa daan, nakita nila ang ama ni Anne na nakahandusay sa dingding na sugatan at duguan. Natakot si Anne na baka patay na ito, ngunit sinuri siya ni Nash at sinabing nawalan lang ng malay. Ibinalik nila ang kanilang pansin kay Ironside, na patuloy pa ring nagsasagawa ng ritual. Nang hindi man lang lumingon, sinabihan niya silang umalis na, habang ginagawa niya ang isang mahalagang bagay. Gayunpaman ay hindi ito pinapansin ni Percy at sinabing tigilan na ni Ironside ang kanyang plano, na labis na ikinagalit ng kabalyero. Nang walang ibang pagpipilian, inilabas ni Ironside ang isang maliit na bahagi ng kanyang tunay na lakas, na sapat na para huminto ang lahat sa takot, at hindi makagalaw ang kanilang mga katawan. Ngunit hindi naapektuhan si Percy at tumakbo papunta rito, lumikha ng isang malaking kamay na gawa sa mahika para patayin si Ironside. Sa sandaling ito ay mas malakas ang kabalyero, madaling naputol ang kanyang pag-atake ng walang kahirap-hirap. Sinubukan ni Percy ang ibang paraan, nagpadala ng kanyang mga golem patungo sa selyo, ngunit napakalakas ng mahiwagang bagay at agad na nawasak ang mga ito. Gumamit muli si Ironside ng mahika, hinati ang lupa at muntik nang mapahamak ang grupo, at ang malupit na pangyayari ay nagpabigat ng loob sa kanila. Naisip ni Don na baka mas mabuting tumakbo na lang, sinasabing hindi ito ang kanilang laban at dapat nilang ituon ang pansin sa kanilang orihinal na layunin. Ngunit tumanggi si Nash na iwanan ang mga tao sa bayan para mamatay, ngunit sa huli ay napasigaw si Don at tumakbo paalis. Sinabi ni Percy sa ibang kasama na subukang pigilan si Ironside habang siya ang aatake sa selyo, ngunit nakahanda si Ironside, at pareho silang lumikha ng espada para harapin ang isa't isa. Sunod-sunod na umatake si Percy gamit ang kanyang mahiwagang espada, ngunit mas mabilis si Ironside, at napipigilan ang lahat ng kanyang pag-atake at tinulak si Percy palayo. Hinati ni Ironside ang espada ni Percy at handa nang tapusin siya, ngunit humarap si Anne gamit ang kanyang sandata at naharangan ang pag-atake at niligtas ang buhay ni Percy. Tinanong niya si Ironside kung paano siya naging walang puso, pumatay ng sariling ama at ngayon ay sinusubukang pumatay ng sariling anak. Sinabi ni Ironside na hindi niya matiis ang mga kalokohan nito at tinulak siya paatras. Patuloy na umatake si Anne, ngunit madaling napipigilan ni Ironside ang lahat ng kanyang mga hampas. Kahit na itulak paatras si Anne, naniniwala pa rin siyang may pag-asa pa siya, hanggang sa ipakita ni Ironside na pinutol niya ang mga damit ni Anne sa maraming parte, patunay na maaari na niya itong patayin anumang oras. Hindi siya natakot, tinanggal ni Anne ang kanyang mga sirang damit para ipakita na handa siyang labanan si Ironside ng seryoso. Hindi naapektuhan si Ironside at handa nang umatake, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at nahulog ang kanyang espada. Lumalabas na ginamit ni Nash ang kanyang mahika para lagyan ng lason ang sandata sa kamay ni Anne, at ang lakas nito ay sapat para pumatay ng higanteng tao. Labis na nagalit si Ironside, lumingon siya at naglabas ng isang pag-atake na parang may mga kumikinang na butil, na parang may mga lumulutang na mga alitaptap sa buong paligid. Nakilala ng ama ni Anne ang pag-atake at tumalon siya sa harap ni Anne para protektahan ito, at ang pagsabog ay nagdulot ng matinding pinsala sa lahat ng grupo. Nang mawala ang alikabok, ang mga mahiwagang golem ni Percy ay nagprotekta sa grupo, na nagligtas ng kanilang buhay. Ngunit ginamit ni Ironside ang pagkakataong ito para hawakan si Percy, at tumakbo si Anne para ipagtanggol siya, ngunit tinaboy ni Ironside ang kanyang espada at tinulak siya palayo. Ngayon ay ibinalibag niya si Percy sa lupa, habang sinusubukan nitong gamitin ang mahika para sirain ang selyo, pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang espada sa kamay ni Percy na nagpapahirap sa kanya. Tumakbo muli si Anne para salakayin ang kabalyero, ngunit sumigaw si Ironside na tumigil siya kung ayaw niyang mawalan ng saplot. Dahil doon ay natigilan siya sa takot, habang tinatapakan ni Ironside ang mukha ni Percy gamit ang kanyang paa, at sinipa siya hanggang sa mawalan ng malay. Sinubukan ng mga golem ni Percy na gamutin ang kanyang mga sugat, ngunit dinurog ni Ironside ang mga ito gamit ang kanyang paa. Napagtanto niyang magiging banta si Percy kung hahayaan siyang mabuhay, kaya tinusok niya ng malalim ang puso ng batang lalaki, at habang nawawalan na ng buhay si Percy, lumingon si Ironside para tapusin ang ritual. Tumakbo si Nash papunta rito, hinila ang katawan ni Percy patungo sa ligtas na lugar, at sinubukang bigyan siya ng kanyang gamot na pampagaling. Nang hindi sumagot si Percy ay nagsimulang mawalan ng pag-asa si Nash, ngunit tinulak siya ni Anne palayo at sinubukang pakainin ng gamot si Percy ng kusa, ngunit wala pa rin itong epekto. Nang nasa punto na sila ng kawalan ng pag-asa, biglang may maliit na mahiwagang lakas na muling nabuhay sa katawan ni Percy. Nagulat si Ironside, sigurado siyang patay na si Percy,
at nagpa siyang tapusin na ang grupo gamit ang kanyang pag-atake sa paghahati. Sa kanyang pagkagulat, iniharap ni Nash ang kanyang sarili para protektahan si Percy. Sinugod siya ulit ni Ironside, ngunit ayaw umalis ni Nash, at nagbigay ito ng lakas ng loob kay Anne para umatake, umaasa na makakuha ng sapat na oras para makabawi si Percy. Hindi na natutuwa si Ironside at sinimulang seryosohin ang pag-atake kay Anne, ginupitan pa niya ang buhok ni Anne sa kanyang pinakawalan na kapangyarihan. Gayunpaman, nagbunga ang kanilang pagsisikap nang muling gumising si Percy, puno ng mahika ang kanyang katawan habang ang mga maliliit na golem ay lumapit sa grupo at pinagaling ang kanilang mga sugat. Sa sandaling iyon ay bumalik si Don, at sinasabi na hindi niya kayang iwan si Percy. Ngayon ay napagtanto ni Ironside na napakalakas ni Percy para hayaang mabuhay, at naghanda ng isang malakas na pag-atake para patayin siya ng tuluyan. Ngunit mabilis na nailipat ni Percy ang lahat patungo sa ligtas na lugar habang lumilipad sa himpapawid, at sinabi niya kay Ironside na patuloy siyang makikipaglaban para protektahan ang mga inosente hanggang sa may lakas pa siya. Biglang sumabog ang bayan, at ang mga halimaw ay namamatay isa-isa sa kamay ng isang misteryosong lalaki na may hawak na maliliit na kutsilyo. Iniulat ng kasama ni Ironside na karamihan sa mga halimaw ay napatay na, at napagtanto niya na talo na siya sa labanan, kaya ibinaba ni Ironside ang kanyang espada. Sinabi niya na ipinagmamalaki niya kung gaano kalakas si Percy ngayon, at malapit na siyang ipapatay dahil sa pagkabigo sa kanyang misyon. Nalilito si Percy sa biglang pagbabago ng kanyang tono, ngunit hiniling ni Ironside na lumapit siya para makita siya ng huling pagkakataon bago harapin ang kamatayan. Gustong sumunod si Percy, ngunit sumigaw si Anne ng babala, dahil ang kanyang mga kakayahan ay nagpapakita na walang pagsisisi si Ironside, at niloloko lang siya para malapitan niya si Percy at patayin. Labis na nagalit si Ironside at naglabas ng sunod-sunod na mahika sa hangin, ngunit mabilis na kumilos si Percy at inilipat ang grupo palayo sa panganib. Habang pinupuno ni Ironside ang langit ng mga kumikinang na bala ng enerhiya, lumipad si Percy patungo sa kanya na parang isang eroplanong pangbomba, na nagkukunwaring magpapakawala ng direktang pag-atake. Sa kasamaang palad ay nahulaan ito ni Ironside at tinulak siya palayo, ngunit muli siyang tumakbo at nagkukunwaring magsasagawa ng direktang pag-atake. Sa kabila nito, ginamit ni Don ang kanyang mahika para itaas ang selyo sa himpapawid. Sa huling sandali, binago ni Percy ang kanyang direksyon at hinati ang selyo na nabasag ito sa maraming piraso. Pagkatapos ay hinawakan ni Don ang dulo ng sirang piraso ng espada, para tiyakin na hindi na maipagbubuklod pa ang selyo ng kadiliman. Ang pag-atake ay bumasag ng baluti ni Ironside, at ibinunyag ang kanyang mukha. Labis na nagalit siya at sinabing walang makakaligtas sa kanila, ngunit bago pa siya makasugod, isa pang banal na kabalyero na pangalan ay Mort ang lumitaw sa kanyang tabi at inutusan sila na umalis na. Ayaw pa ring sumuko ni Ironside, ngunit ipinaliwanag ni Mort na may isang tao na nakatalo sa lahat ng malalaking demonyo sa bayan, siguradong isa ito sa maalamat na 7 Deadly Sin o isang tao na kasing lakas nila. Ngayong napagtanto niya ang panganib, pumayag si Ironside at mabilis silang nawala sa kadiliman. Napabuntong hininga ang grupo ng sama-sama, alam nilang hindi nila makakayang talunin si Ironside at swerte lang sila na nakaligtas. Bumalik ang aso noong oras na iyon, sinasabing isang kaibigan niya ang nagligtas ng bayan, ngunit ayaw niyang sabihin kung sino ito. Kinaumagahan, habang sila ay naghahanda para umalis, lumabas si Anne na nakasuot ng damit na parang lalaki, at sinabing gusto niyang sumama sa kanilang paglalakbay. Sa kanyang pagkagulat, hindi siya pinigilan ng kanyang ama, at sa halip ay hinikayat siya nito na maging isang mahusay na banal na kabalyero. Sumali si Anne sa grupo, at nagsimula silang maglakbay patungo sa bayan ng Layunis, at pinili nilang dumaan sa bayan ng Kant dahil mas ligtas ang daan papunta roon. Habang nasa daan, naalala ni Don kung paano siya sinanay ng kanyang tiyuhin na kapatid ng kanyang ina, ang banal na kabalyerong si Hauser, kasama ang isa pang estudyanteng pangalan ay Eld sa mga paraan ng mga banal na kabalyero. Inalagaan siya ni Hauser noong nagsimula pa lang siyang magsanay, ngunit sa kabila ng magandang pagkakataon, tumakas si Don sa huli. Sa ilang sandali ay nakarating sila sa bayan ng Kant, at nagpa siya ang grupo na mamasyal muna. Pumunta si Nash sa tindahan ng mga sandata para bumili ng mga potion na gawa sa salamin at mga gamit para sa paglalakbay. Nakita ni Percy ang isang lihim na lugar para sa labanan ng sumo, habang sinasaway sila ng aso dahil sa kanilang pagsasayang ng oras, imbes na planuhin ang kanilang paglalakbay patungo sa bayan ng Layunis. Pumunta sila sa isang bahay at napagkasunduan na 22 pilak ang halaga ng mga silid, ngunit dahil ibinigay ng aso ang lahat ng kanilang pera kay Anne para itago, kailangan nilang maghintay na bumalik ito.
Nang bumalik si Anne, dala niya ang isang malaking sako na puno ng mga sisidlan ng tubig, mga kandila, mga kumot, at iba pang mga gamit na hindi naman nila kailangan. Dahil doon ay nabigla ang aso, ngunit umaasa na mura lang ang lahat, hanggang sa marinig niya na 3 pilak na lang ang natitira nilang pera. Labis siyang nagalit nang malaman na binigyan niya ito ng 15 gintong barya, sapat na ito para bumili ng isang bahay na puno ng mga gamit. Nang sabihin niyang ibalik lahat ng gamit kung ayaw nilang walang matutuluyan sa gabi, galit na umalis si Anne at humingi siya ng tulong kay Percy na dalhin ang sako pabalik sa tindahan, habang umalis din ang madaldal na aso para kumain ng diaper. Nagpa siya sina Don at Nash na uminom habang naghihintay, kaya pumasok sila sa isang kainan na nagbebenta ng alak. Bago pa sila makainom, isang lasing na malaking lalaking blonde ang lumapit at inubos ang kanilang alak. Ngayon ay gustong magalit ni Don, ngunit natigilan siya nang makilala ang lalaki bilang ang kanyang tiyuhin na si Hauser, ang banal na kabalyero mula sa bayan ng Layunis. Nakilala rin ni Hauser si Don at binatikos siya ng husto, tinatawag siyang isang artista sa nakakatawang palabas, at sinasabing ang kanyang ina ay mapapahiya sa kanya dahil tumakas siya sa pagsasanay. Samantala, pumunta sina Percy at Anne sa lugar ng sumo, nagpusta si Anne ng lahat kay Percy, at nanalo ito sa lahat ng laban at nakakuha ng maraming barya. Bumalik sila sa tavern, at nakaupo sina Nash at Don sa iisang mesa, at nang sinubukang umalis ni Don ay nahulog ang hawakan ng espada na natagpuan nila sa lupa. Agad itong nakilala ni Hauser at hinawakan niya ito, at inakusahan niya si Don ng pagnanakaw. Ipinagtanggol ni Don ang kanyang sarili na hindi siya magnanakaw, ngunit hindi siya pinakinggan ni Hauser at tinanong kung alam niya kung ano ito. Sumagot si Don ng walang pag-aalala, sinasabing piraso lang ito ng isang lumang gamit, at labis na nagalit si Hauser at sinampal si Don ng napakalakas kaya ito ay tumama sa mga mesa sa likuran niya. Sumigaw siya na hindi naman talaga dapat maging isang banal na kabalyero si Don, dahil isang walang kwentang magnanakaw ito. Tumayo si Nash para ipagtanggol si Don, at sinimulan niya ang isang gulo sa tavern para ipakita ang hindi magandang ugali ni Hauser. Sa sandaling iyon, pumasok sina Anne at Percy, ngunit tumakbo palabas si Don habang umiiyak na ikinagulat ni Percy. Lumapit si Hauser sa kanila at kinuha ang sako ng mga barya mula kay Anne, sinasabing hindi dapat magpusta ang mga bata. Sinubukan ni Anne na bawiin ito, ngunit pinigilan siya ni Nash at hininging ibalik ni Hauser ang hawakan ng espada at ang mga barya. Nang tanungin siya ni Hauser kung gusto niyang makipaglaban, iminungkahi ni Nash na tapusin na lang ang lahat sa isang laro sa pag-inom. Sumang-ayon si Hauser, at nagsimula silang uminom, ngunit habang napagtanto ni Nash na may kakaiba sa bayan, biglang nawalan ng malay sina Anne at Percy na parang lasing na lasing, habang ang mga tao sa paligid nila ay kinuha ang kanilang mga sandata. Biglang bumukas ang pinto at isang lalaking may pilak na buhok ang pumasok, at tinatanong kung ano ang ginagawa ni Hauser doon. Agad na nakilala ni Hauser ang lalaki na si Ed, ang isa pang estudyanteng sinanay niya kasama si Don, na naging tulisan pagkatapos. Labis na nagalit si Hauser, at tinanong kung si Ed ba ang nagnanakaw at pumapatay sa mga mamamasyal sa lugar na ito nitong mga nakaraang buwan. Kinumpirma ni Ed na siya ang hari ng mga tulisan sa rehiyon. Ang mga tauhan ni Ed ay pinapalibutan sina Hauser at Nash, na ikinabigla ng batang manggagamot, ngunit hindi nabigla si Hauser at hinampas niya ang kanyang mga kamay sa mesa, tumayo siya na may ngiti at handa ng lumaban. Ang napakalakas na kapangyarihan na nagmumula sa kanya ang ikinatakot sa mga tauhan ni Ed. Gayunpaman, bago pa magsimula ang laban, bumagsak si Hauser sa lupa dahil lasing na lasing. Tumawa si Ed, ipinaliwanag na alam niya kung gaano karaming alak ang kayang inumin ni Hauser bago mawalan ng malay at naghintay siya para sa tamang sandali. Napagtanto ni Nash na hindi siya mananalo dahil sa kanilang bilang at walang kwenta ang direktang laban, kaya tinanong niya kung ano ang plano nilang gawin sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Isang tauhan ang ngumisi at sinabing kukunin nila ang lahat ng kanilang pera at mga mahahalagang gamit, pagkatapos ay ibebenta sila bilang alipin. Ngayon ay napagtanto ni Nash na labis na masama ang mga tulisan at nagpa siya na gamitin ang kanyang mga hindi pa nasubukang potion. Lumikha siya ng isang maliit na bola ng lason at pinalipad ito sa hangin, na agad na nahimatay ang lahat ng kalaban sa silid, ngunit matalino si Ed at tinakpan niya ang kanyang ilong para hindi mahawa ng lason. Ngayong mag-isa na lang si Ed ay inakala ni Nash na hindi siya isang banta, at lumingon siya para umalis kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit tinawag siya ni Ed at sinasabing nakuha niya si Percy. Nagulat si Nash dahil kanina pa lang ay nakahiga si Percy sa lupa. Nang lumingon siya ay napagtanto niya na panloloko lang ito, dahil natutulog pa rin si Percy sa kanyang pwesto, ngunit huli na ang lahat dahil tinapik ni Ed ang leeg ni Nash at nawalan ito ng malay. Samantala, sa ibaba ng burol,
Nakatayo si Don habang iniisip ang mga salita ni Hauser, napagtanto na hindi mali ang kanyang tiyuhin, malamang na nababahala ang kanyang ina sa kung paano siya lumaki. Bago pa siya makapag-isip ng maayos ay nakita niya si Ed na papalapit, at nagulat si Don at tinanong kung kasama ba ni Ed si Hauser sa paglalakbay. Ngunit sinabi ni Ed na pinutol na niya ang kanyang ugnayan kay Hauser, at tinapos na ang kanyang pangarap na maging isang banal na kabalyero. Nabigla si Don dahil matalino at masigasig noon si Ed na maging banal na kabalyero, ngunit sinabing sayang lang ito para kay Ed at inanyayahan si Don na sumama sa kanya bilang kasama sa krimen, na nagnanakaw ng mga tao na dumadaan. Sinubukan ni Don na umalis, sinasabing kailangan niyang hanapin ang kanyang mga kaibigan, ngunit hinawakan ni Ed ang kanyang balikat at inihayag na nakuha niya ang lahat ng ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Don na kalimutan na lang ang mga ito at maging tulisan na lang, ngunit labis na nagalit si Don, tinulak niya ang kamay ni Ed at hiniling na palayain niya ang kanyang mga kaibigan. Pagdating sa tavern, nagising ang mga tauhan ni Ed at dinala ang lahat sa isang kulungan, at kinuha ang lahat ng kanilang pera. Itinapon nila ang mahiwagang hawakan ng espada, dahil inakala nila na sirang piraso lang ito ng bakal. Sinubukan ni Nash na maunawaan ang sitwasyon, umaasa na napagtanto ni Don na mayroong kakaiba. Ngunit pinagalitan siya ni Hauser, sinabing huwag siyang umasa, at tinatawag si Don na isang talunan at duwag na iniisip lamang ang sarili. Nang akala ng lahat ay wala ng pag-asa, pumasok ang may-ari ng tavern at binuksan ang kanilang selda, sinasabing hindi siya kasama ni Ed o ng mga tulisan nito. Gumamit si Nash ng kanyang mahika para alisin ang alak sa katawan ni na Percy at Anne, at sa wakas ay gumising sila, at agad na tinanong ni Anne kung bakit kasama nila si Hauser. Hindi na naghintay ng sagot si Percy, tinamaan ng kanyang ulo ang tiyan ni Hauser para ipaghiganti ang pagsampal nito kay Don, na nagpabagsak sa kabalyero sa lupa. Pinigilan sila ni Nash, ipinaliwanag na si Hauser ay isang banal na kabalyero mula sa bayan ng Layunis. Binalaan sila ng barkeeper na mag-ingat kay Ed, dahil nakontrol nito ang isang dragon at ginagamit ito para takutin ang mga tao sa bayan, at maaari nitong sunugin ang buong bayan anumang oras. Ayon sa barkeeper, regular na pumupunta si Ed sa tavern, palaging malungkot at hindi mapakali. Sa paglipas ng panahon, gumawa siya ng isang grupo at kinuha ang lahat ng kriminal sa bayan. Nang tanungin ng barkeeper kung bakit sila sumusunod sa isang batang pinuno, sinabi nila na matapang at malakas ang loob ni Ed, patunay nito ay ang pagpunta niya mag-isa sa pugad ng isang sinaunang dragon at pagnanakaw ng kanyang itlog, na ginagamit niya para kontrolin ang dragon. Ipinaliwanag ni Nash ang isang butas sa teorya, ang mga itlog ng dragon ay maaaring mapisa anumang oras, kaya hindi magtatagal ang pagkontrol ni Ed sa dragon gamit ito. Sumang-ayon ang barkeeper, at ibinunyag pa na itinatago ni Ed ang tunay na itlog sa ibang lugar. Naguluhan si Nash, hanggang sa ipinaliwanag ni Hauser na may taglay na mahika na espesyalidad si Ed, nagkaroon ng kahulugan ang kanyang panluloko kung saan akala ni Nash ay hawak ni Ed si Percy kanina. Ngayon ay humingi ng tulong ang barkeeper kay Hauser para iligtas ang kanyang dating estudyante, ngunit sinabi ni Hauser na wala siyang pakialam kung kainin man si Ed ng dragon. Alam ng barkeeper na hindi talaga ganoon ang nararamdaman ni Hauser, ngunit baka huli na ang lahat. Ang ilang miyembro ng grupo ay naiinis na sa mga tuntunin ni Ed, hindi niya pinapayagan na pahirapan ang mga bilanggo, pumatay ng sinuman, o gumawa ng anumang kalokohan sa kanilang mga bitag. Sa kabilang banda ay nagkaroon ng kaguluhan kung saan ang tatlong tulisan ang tumapon ng bato sa ulo ni Ed, na nagpahimatay sa kanya habang kinuha nila ang itlog para sa kanilang sarili. Unti-unting gumaling si Ed at sumigaw na ibalik ang itlog, ngunit lumitaw ang dragon sa langit na labis na nagagalit. Natakot ang mga tulisan at nahulog ang itlog, na nagbunyag ng kanyang ilusyon, kaya labis na nagalit ang dragon at nagsimulang sirain ang bayan gamit ang kanyang lakas. Nagsimulang tumakas ang mga tao sa bayan, alam nilang masisira ang lungsod kung hindi nila mapipigilan ang dragon. Sinubukan ni Ed na makahanap ng paraan para labanan ito, ngunit napakalakas ng dragon, at sa loob ng kulungan, nag-iisip ang grupo kung ano ang gagawin nang marinig nila ang ungol mula sa likod ng pader. Biglang naalala ng barkeeper at binuksan ang isang lihim na pinto, na nagpakita ng isang mahinang sanggol na dragon na nakagapos sa loob. Tumakbo sila papunta rito, napagtanto na ang tunay na itlog ay napisa na, at sinimulan ni Nash na gamutin ang sanggol na dragon at lumabas si Percy kasama si Anne para hanapin si Don. Habang umiiwas sa mga nahuhulog na mga bagay, nakita nila sina Don at Ed na nakakapit sa mga sanga ng puno, at sinabi ni Percy na tumalon na sila pababa. Tiwala si Don kay Percy at tumalon agad, ngunit nagatubili si Ed, na nahuli sa pagbuga ng apoy ng dragon. Sa kabutihang palad, ginamit ni Percy ang kanyang mahika para iligtas silang dalawa,
tinanggap ang apoy at binugay ito pabalik sa dragon, ngunit wala itong epekto. Sumalakay muli ang dragon, pinipilit si Percy na umiwas sa himpapawid para makatakas, at kahit anong gawin niya ay hindi niya makuha ang kahinaan ng dragon. Lumikha siya ng malaking kamay na gawa sa mahika para pabagsakin ang dragon, ngunit hinampas lang siya ng mahina at nawala ang kanyang mahika. Ngayon ay bumagsak ang grupo sa lupa habang lumapit muli ang dragon, at pinadala ni Percy ang kanyang mga maliliit na golem para umatake, ngunit walang epekto ang mga ito sa makapal na balat ng dragon. Sumugod ang dragon para tusukin sila, ngunit nakatakas silang lahat, habang gumamit si Ed ng mahika sa pagkukunwari para lumikha ng kopya ni Percy at maabala ang halimaw. Sumakay sila sa kabayo ni Anne at tumakas ng mabilis, ngunit natapilok ang tangang kabayo sa isang bato at itinapon ang lahat sa lupa. Tinatanong ni Don kay Percy kung ano ang kanilang gagawin upang manalo, at sa kanyang pagkagulat, ngumiti si Percy at sinabing wala silang pag-asang manalo. Dahil doon ay natakot si Don, tumalon siya pabalik sa tangang kabayo at hinimok itong tumakbo, ngunit sinabihan siya ni Anne na bumaba para tumakbo na lang sila gamit ang kanilang paa. Habang sila ay tumatakbo, may malakas na hangin ang tumama sa kanila, at natigilan sila nang makita si Hauser na tahimik na naglalakad patungo sa dragon at ganap na nakatuon. Sinubukan ni Ed na sabihin sa kanya na tumakbo, ngunit inutusan sila ng banal na kabalyero na tumahimik at umalis na lang sa daan. Nagulat sila sa kanyang kumpiyansa. Iniisip kung ano ang kanyang plano, ngunit si Don na nakita ng lumaban si Hauser ay mukhang sigurado. Hinawakan ni Hauser ang kanyang sibat, at diretsyo na lumakad patungo sa dragon na nagbuhos ng apoy sa kanya. Nang hindi man lang natakot, lumikha si Hauser ng isang buhawi na ganap na nagwakas sa pag-atake. Ginamit niya ang pagkakataon, hinampas ng isang umiikot na hangin na tumama sa mukha ng dragon na nagpaatras dito. Tumayo muli ang dragon at sumugod. Ngunit mahusay na umiwas si Hauser sa himpapawid, umikot siya at naglabas ng kanyang pinakamalakas na pag-atake na buhawi. Ang lakas ng hangin ay sapat para itaas ang dragon mula sa lupa at itapon ito sa tabi, na nagpahimatay dito. Nanatiling nakatayo ang lahat na nagulat, habang ipinaliwanag ni Don na si Hauser ay isa sa mga orihinal na banal na kabalyero mula sa sinaunang layunis, na nakipaglaban sa digmaan laban sa mga demonyo 16 na taon na ang nakalilipas. Tumakbo sila para pasalamatan siya, at labis na nasasabik si Percy na tumalon sa kabalyero, humihiling na turuan siya para maging banal na kabalyero rin. Medyo nahihiya si Hauser sa atensyon, hanggang sa mapansin niyang sinusubukang umalis ni Ed. Inutusan niya itong tumigil at tinanong kung plano niyang umalis matapos magdulot ng napakaraming pinsala. Walang masabi si Ed at sinampal siya sa mukha, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Napahawak na lang sa pisngi si Ed at sinabing hulihin na lang siya ni Hauser, sinasabing hindi na siya makakagawa ng anumang mabuti pa. Sinabi ni Hauser na hindi dapat umalis si Ed sa pagsasanay, ngunit nagrereklamo si Ed na hindi naging sapat ang kanyang lakas para matamaan man lang si Hauser sa laban, at wala siyang kahit anong kakayahan para maging banal na kabalyero. Nag-isip-isip si Hauser tungkol sa kanyang mga paraan sa pagsasanay, gusto niyang lumikha ng pinakamahusay na mga kabalyero, kaya siya ay masyadong mahigpit at matigas ang ulo, na pinapahirapan ang mga batang lalaki sa pinakamasamang paraan. Nagulat si Ed nang humingi ng tawad si Hauser, dahil hindi siya naging mahusay na tagapayo at guro, pagkatapos ay sinabing sisimulan muli nila ang kanyang pagsasanay mula sa simula para tiyakin na matatapos niya ito at maging isa sa pinakamahusay na mga kabalyero ng kaharian. Umiyak si Ed sa pagkakataong ito at malugod na nagpasalamat kay Hauser. Samantala, dumating si Nash kasama ang sanggol na dragon, na lumapit sa kanyang ina, at natuwa sila nang makitang ligtas at maayos pa rin ang matandang dragon. Tinanong ni Nash kung aatakihin pa ng dragon ang bayan, ngunit tiniyak siya ni Hauser na ang hayop ay umatake lamang dahil kinuha ang kanyang sanggol. Ngayong magkasama na sila muli, babalik na ang dragon sa kanyang pugad at hindi na muling makikita pa rito. Pagkatapos ay tinawag ni Hauser ang aso, tinatanong kung nagpadala na ba ito ng mensahe sa hari ng Layunis tungkol sa paghahanap ng isa sa mga alamat na mga kabalyero ng Apokalipsis. Sinabi ng aso na hindi pa niya nakausap ang hari, ngunit sumang-ayon na oras na para gawin ito. Lumakad siya patungo sa mga sirang bahay, at biglang isang matingkad na lilang palaso ang lumipad sa langit ng napakabilis patungo sa Layunis. Pinagmamasdan ito ng hari habang sumabog ito sa himpapawid, naghahatid ng balita na natagpuan na ang isa sa mga kabalyero ng Apokalipsis. Ngumiti siya at sabik na hinihintay ang pagdating ni Percy, habang patuloy na naglalakbay sina Percy at ang kanyang mga kasama patungo sa Layunis, handang harapin ang anumang mga hamon na nag-aabang sa kanila.
At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.